Si Aviv Bushinsky, dating media advisor at chief of staff ni Benjamin Netanyahu, ay magbabahagi ng opinyon sa politikang Israeli. Salamat Aviv sa pagsama. Kumusta, Owen? Maraming salamat. Ngayon, tatanungin ko ang madalas na iniisip ng ating mga manonood. Paano maapektuhan ng digmaang ito ang politika at eleksyon sa Israel ngayong taon? Sa tingin ko, hindi tulad ni General Dangot. Isa itong zero-sum game. Isa itong napaka-binary na sagot. Pananalo tayo o matatalo. Ang panalo ay hindi lang tungkol sa uranium, kundi pati na rin sa rehimen. Kung hindi mapapatalsik ang rehimen at hindi mawawala ang uranium, sa tingin ko, ituturing ng publiko ng Israel na masama ang digmaang ito. Kahit na sa parang nawala ang natatanggi nating pagkakataon kasama ang pinagsamang puwersa ng Estados Unidos at hindi. Maabot ang ating mga layunin at sa tingin ko magpapakulot ito sa marami, lalo na pagkatapos nating makita ang nangyayari sa Gaza at ang hindi magandang nangyayari sa Hilaga, kung saan sinabi ni Netanyahu na napahina natin ang Hezbollah ng ilang dekada. At kahit ngayong gabi may masamang balita tayo mula sa Lebanon, kaya sa tingin ko, inaasahan ng publiko ng Israel na higit pa sa basta pag-atake sa mga Iranian at pagpatay sa mga lider at mga nauna sa kanila. Kung wala ang uranium at ang rehimen, sa tingin ko paparusahan ng mga tao ng Israel si Netanyahu dahil hindi niya nakuha ang ganap na tagumpay na inilatag niya. Tutol ako dahil ang mga tao, pati Israeli, ay madaling makalimot kahit ilang buwan pa lang. Meron tayong mahusay na politiko na si Benjamin Netanyahu. Nagtrabaho ka para sa kanya. Hindi ba pwedeng si Netanyahu ay tutok na lang sa ibang issue tulad ng sistemang legal, media, deep state at iba pang isyong nanpapakilos sa kanyang base? Maaring ilipat ang atensyon nila mula sa alaala ng digmaan sa Iran papunta sa ibang issue. Sakto bago nila maihulog ang papel ng Likud sa sobre at sa kahon sa araw ng halalan. At sa madaling salita, hindi sapat ang base para manalo sa eleksyon. Ayon sa mga survey, ang koalisyon ay may 50-53, siguro 55 na pwesto at ang oposisyon sa karamihan ng mga survey ay nangungguna. Hindi pa man nila naaabot ang minimum na bilang na 61 o ang mayorya, pero mas malakas pa rin ang oposisyon. Sa tingin ko, si Netanyahu ay talagang nakatali sa kanyang base at hindi makaikayat ng ibang butante, ibang tao mula sa gitna o marahil mula sa gitnang kaliwa. Si Netanyahu ay tinutulak papunta sa kanan at naipit niya ang sarili niya sa pamamagitan ng mga pangakong hanggang ngayon ay kaduda-duda pa rin. Meron bang tinatawag na ganap na tagumpay? At kung makakamit niya ang ganap na tagumpay sa Iran, marahil masasabi nating panibagong laban na ito. Si Netanyahu nabigo noong Oktubre 7, pero mula noon binago niya ang realidad ng gitnang silangan. At makikita mo, Owen, na pinatatagal niya ito ng pinatatagal at nagbayad ng napakataas na halaga sa budget kahapon para lamang mapahaba ang kanyang koalisyon, umaasang may magandang mangyayari. May magandang mangyayari. Kanina lang, pinag-usapan natin ang posibleng kapayapaan sa Syria, baka pati sa Saudi Arabia, at baka pati sa Lebanon. At ang mga bagay na ito ay nagiging mas malinaw at mas malinaw. At sa tingin ko, pagdating ng eleksyon, mga 20 linggo mula ngayon, malaking tanong ito. At sinasabi ko, ang tanging bagay na talagang magpapabago sa sitwasyon ay isang tunay at malinaw na tagumpay sa Iran. Kung hindi, hindi ko nakikita si Netanyahu na makakagawa pa ng bagong pakulo. Sa tingin ko, medyo matamlay na ang mga tao. May kanya-kanya silang pangkahumaling kay Bibi o laban kay Bibi. At sa ngayon, hindi ko iniisip na kayang baguhin ni Netanyahu ang realidad na ito. Narito si Aviv Ariel. Aktibo si dating punong ministro Naftali Bennett nitong linggo sa sunod-sunod na panayam sa Israeli media. At nagbigay siya ng pahayag kanina mayong araw. At malinaw ko itong inaanunsyo ngayon. Inaanunsyo ko na sa bagong mabubuong gobyerno, magtatatag ako ng espesyal na komite para imbestigahan ang sabotahe sa pagre-recruit ng Haredi sa panahon ng digmaan na nakapipinsala sa seguridad ng Israel. Sino ang naghadlang sa atin na makakuha ng dagdag na 10,000 sundalo na kailangan ng IDF para manalo?
Ang sinumang sadyang tumulong sa paglabag sa batas ng serbisyo militar sa panahon ng digmaan ay iimbestigahan. Mga kapatid kong lalaki at babae, malapit na nating ibalik ang halaga ng samahan. Ibabalik natin ang pagkakabuklod. Ibabalik natin ang pag-asa sa Israel. Kaya nabanggit mo ang mga mensaheng maaaring makasama kay Netanyahu. Sa tingin mo ba si Bennett pa rin ang pangunahing kandidato ng oposisyon sa katapusan ng linggo bago ang araw ng halalan makalipas ang 20 linggo gaya ng sinabi mo? O una sa lahat, para sagutin ang pahayag ni Bennett na karamihan sa mga tao ay naniniwala sa sinasabi niya tungkol sa pakiramdam ng mga tao na baka ninakaw ng mga relihiyoso o ng mga ultra-ortodokso ang budget. Pero madali lang sagutin si Bennett sa pamamagitan ng pagsasabi ng, sige, alam mo na. Ang kasalukuyang gobyerno ay nagbayad ng malaking halaga ng pera para mapanatili ang koalisyon kasama ang mga Haredim. Pero si Bennett ay handa o pumayag na magbayad ng malaking halaga ng pera kay Mansur Abbas, sige, pwede mong pagtalunan yon. At gayon pa man, sina Netanyahu at Bennett ay may mga isyong pinag-aawayan pa rin. Babalikan ko, Ariel, ang tanong mo, magiging leader ba si Bennett ng oposisyon? Siya pa rin ba ang may pinakamaraming suporta o ang pinakamataas na bilang sa mga survey? Pero si Gadi Eisencourt ay talagang lumalakas ang kapangyarihan. Sa tingin ko, hindi naman ganun kahalaga yon. Sa tingin ko, nagkakamali sila. Ang tinutukoy ko ay ang oposisyon. Nagkakamali sila dahil nag-aaway-away sila at sinusubukan pang magdesisyon kung sino ang magiging leader nila. Sa tingin ko, ang dapat na kalamangan nila ay ang pagiging napaka-eclectic ng kanilang oposisyon. Meron kang si Yaj Golan mula sa kaliwa na ang layunin niya ay magdala ng mga botante mula sa lipunang Arabo. Nandiyan pa rin si Yavik Duliberman na hanggang ngayon ay sumusuporta sa parusang kamatayan para sa mga terorista sa kanan. Kaya habang mas eclectic ito, mas magagawa nitong hilahin o ilipat ang mga botante mula sa blok ni Netanyahu papunta sa kabilang blok. Kung susunod ka kay Naftali Bennett at kasama mo siya, sasabihin ni Yargolan na mahusay si Naftali Bennett. Sa tingin ko, makakasama ito sa bloke at hindi ito magiging maganda, magiging isang bagay itong hindi ka pakipakinabang. Kaya't nakatuon sila sa mga bagay na hindi naman mahalaga sa ngayon mula sa pananaw ko, imbes na ituon ang pansin sa mga pagkakamali ng gobyerno ayon sa pananaw nila. Sa katotohanang hindi sumusunod ang gobyerno sa batas, sa mga institusyong panghukuman, at sa paraan ng pagmamanipula ng mga relihiyoso kay Netanyahu. At syempre, ang draft law na hindi na ipapatupad o gusto nila ay magre-resulta sa mas kaunting magsisilbi sa hukbo at ipapasa lang ang pasalin sa iba, tulad ng ginagawa ng iba. Isang pagkakamali ang subukan italaga ang pinakapinuno ng kabilang panig mula sa aking pananaw. Juan. Lalayo muna tayo sa oposisyon. Mabilis lang na tanong at sagot para sa'yo. Anong tsansa pagkatapos ng araw ng halalan na si Benjamin Netanyahu ang bubuo ng susunod na gobyerno ng Israel? Ilang porsyento ang ibinibigay mo sa kanya? Mahirap na tanong yan at hindi ko alam kung ang mahilig kami sa mahihirap na tanong. Ano ang numero? Pero hindi ko alam kung may gustong sumugal. Medyo maaga pa kasi hindi pa natin alam kung paano matatapos ang usapin sa Iran. Gaya ng sabi ko, kung manalo si Netanyahu sa digmaan at mantagumpay ang mga tao ng Israel sa pagpapatalsik sa rehimen at pagwasak sa kakayahang nuklear, may patas siyang tsansa. Kung hindi, ito ang aking sugal. Hindi na si Netanyahu ang susunod na punong ministro. Mahalagang pahayag na yun. Aviv, maraming salamat sa pagsama sa amin. At makakausap ka pa namin sa mga susunod na araw habang papalapit ang aming eleksyon. Magandang gabi at maligayang pista, opisyal. At sa'yo rin.